Pinagmukha akong tanga ng sarili kong asawa at biyenan habang nagpapakapagod ako sa Maynila para sa kinabukasan ng anak ko. Nilulusay lang pala nila ang pera ko sa luho habang ang anak ko ay unti-unting namamatay sa gutom at takot. Akala nila ay mahina ako, pero hindi nila alam na ang isang inang wala ng luhang maiiyak ay mas masahol pa sa isang bagyo kung maningil. Handa na ba silang harapin ang impyernong ginawa nila? Kaya ko bang ibalik ang nangiti sa mga labi ng aking anak na winasak nila? Huwag kang mag-alala, Mama. Si Elena, madali lang paikutin ng babaeng yon. Basta marinig lang niyang maayos ang kalagayan ni Gabi. Gagawa at gagawa ng paraan yon para magpadala ng pera. Para siyang makinang hinding-hindi nauubusan ng ilalabas na pananalapi basta't pamilya na ang nakataya. Napatigil ang aking kamay sa malamig na seradura ng pinto. Ang boses na yon, ang pamilyar na baritono ni Marlon na dati ay nagpapatalon sa aking puso sa tuwa, ay tila naging isang matalas na patalim na dahan-dahang humihiwa sa aking pandinig. Hindi ako makagalaw. Nanigas ang aking mga paa sa tapat ng aming pintuan habang ang lamig ng gabi ay tila pumasok hanggang sa aking mga buto. Dahan-dahan kong ibinaba ang bitbit kong lila na supot na naglalaman ng paboritong kakanin ni Gabi at ang bagong pares ng sapatos na pinag-ipunan ko ng 3 buwan. Upang mabili ang mga yon, tiniis kong maglakad pa uwi mula sa opisina sa Maynila sa ilalim ng nakatirik na araw. Tiniis kong laktawan ang pananghalian at tiniis kong magtrabaho hanggang madaling araw para lamang sa overtime pay. Ang bawat sentimo ng perang ipinapadala ko rito sa probinsya ay may bahid ng aking pawis at labis na pangungulila. Tama ka, anak. Narinig ko ang matinis na tawa ni Doña Remedios, ang aking biyenan. Masyado siyang kampante dahil akala niya ay napakabait nating tagapangalaga ng anak niya. Kung alam lang niya na ang perang pambili sana ng gatas ni Gabi ay ibinili mo na ng bagong relo para kay Sofia. Ang pangalang Sofia ay tila isang kulog na yumanig sa aking buong pagkatao. Si Sofia ang babaeng laging ipinapakilala sa akin ni Marlon bilang malapit na pinsan na tumutulong sa pag-aalaga kay Gabi kapag wala ako. Ang lalamunan ko ay tila sinakal ng isang hindi nakikitang kamay. Hirap akong huminga at ang bawat tibok ng aking puso ay naging isang mabigat na pasanin sa loob ng aking dibdib. Pinihit ko ang hawakan ng pinto nang walang kahit anong ingay. Sa loob ng sala, bumungad sa akin ang isang tanawing hinding-hindi ko malilimutan hanggang sa aking huling hininga. Si Sofia ay nakaupo sa aking paboritong silya. Suot ang mamahaling kwintas na ibinigay sa akin ni Marlon noong anibersaryo namin, na ngayon ay alam ko nang galing din sa sarili kong pera. Nakasandal ang ulo niya sa balikat ng aking asawa habang sila ay nagtatawanan sa harap ng mesang puno ng masasarap na pagkain at alak. Ngunit hindi sila ang hinanap ng aking mga mata. Nasaan ang anak ko? Ang tanong na yon ay hindi lumabas sa aking mga labi, kundi umalingaw-ngaw lamang sa aking isipan habang mabilis akong naglakad patungo sa kusina. Doon, sa madilim na sulok sa tabi ng basurahan, nakita ko ang isang maliit na figura. Ang aking Gabi. Ang 7 taong gulang kong anak ay nakaupo sa malamig na semento, nakayuko, at tila pilit na pinagkakasya ang sarili sa maliit na espasyo. Walang saplot ang kanyang mga paa, at ang kanyang suot na sando ay punong-puno ng mantsa at butas. Nang lumapit ako, ang kanyang maliliit na balikat ay biglang nanginig. Hindi siya tumingala. Sa halip, mas isiniksik niya ang kanyang mukha sa kanyang mga tuhod, tila naghihintay ng isang hagupit na alam niyang darating. Gabi, pabulong kong tawag. Ang boses ko ay basag at puno ng pait. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang kanyang mga mata na dati ay nagniningning-nining sa tuwa tuwing nakikita ako ay wala ng kahit anong buhay. Tila ito ay 2 tuyong balon ng takot.
Sa kanyang kaliwang pisngi, may bakas ng isang pulang marka ng palad. At sa kanyang braso, nakita ko ang isang madilim na pasa na tila gawa ng isang malakas na pagkakahawak. Hinawakan ko ang kanyang kamay, ngunit agad siyang napatalon palayo. Ang kanyang buong katawan ay binalot ng matinding panginginig. Tumingin siya sa akin, hindi bilang isang anak na nakakita ng kanyang ina, kundi bilang isang biktima na nakaharap sa kanyang kamatayan. Ganito na lang ba? Matapos ang lahat ng sakripisyo ko, matapos kong ubusin ang aking lakas at panahon para bigyan sila ng marangal na buhay. Ang kapalit ba ay ang pagkawasak ng kaluluwa ng kaisa-isa kong anak? Habang nakatitig ako sa mga sugat sa katawan at puso ni Gabby, naramdaman ko ang unti-unting pagkamatay ng Elenang mahina at mapagtiis. Sa bawat patak ng luha ng aking anak na humahalik sa maruming sahig, isang sumpa ang nabubuo sa aking puso. Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para sa pamilyang ito, bakit ang anak ko pa ang hinayaan nilang malunod sa sarili niyang luha? Hindi sapat ang kadiliman ng kusina upang itago ang pait na namamayani sa aking dibdib habang yakap-yakap ko ang nanginginig na katawan ni Gabby. Ang bawat mahinang hikbi niya ay tila mga patak ng asido na tumutunaw sa aking puso. Narinig ko ang papalapit na mga yabag ng sapatos. Ang bawat hakbang ay nagpapabigat sa hangin, tila ayaw nang dumaloy sa aking mga baga. Elena, nandyan ka na pala? Bakit hindi ka man lang tumawag para nasundo ka namin sa terminal? Ang boses ni Marlon ay tila walang bahid ng kasalanan, puno ng huwad na pagkagulat habang kinakamot ang kaniyang batok. Sumunod sa kaniya si Doña Remedios na may hawak pang baso ng alak at si Sofia na nakasandal sa hamba ng pinto na tila ba siya ang reyna ng pamamahay na ito. Dahan-dahan akong tumayo, bitbit ang aking anak na tila isang marupok na kristal. Hindi ko sila tiningnan sa mata. Sa halip, itinuon ko ang aking pansin sa nag-iisang bumbilya sa kusina na aandap-andap ang liwanag. Doon, sa ilalim ng malamig na sinag nito, mas naging malinaw ang kalagayan ni Gabby. Ang kaniyang mga siko ay may mga sariwang gasgas at ang kaniyang mga binti ay tila mga patpat na wala ng laman. Anong nangyari sa anak ko, Marlon? Ang boses ko ay mahinahon, ngunit ito ay may talim na mas matindi pa sa anumang sandata. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa silid bago ito binasag ng matinis na boses ni Doña Remedios. Huwag mo kaming tingnan ng ganyan, Elena. Napakatigas ng ulo ng batang iyan. Kailangan lang siyang disiplinahin dahil palaging nagdadabog kapag hindi nakukuha ang gusto. At ikaw, wala ka rito para gabayan siya. Kasalanan mo rin kung bakit naging ganyan ang pag-uugali ng anak mo dahil inuna mo ang ambisyon mo sa Maynila. Ang bawat salitang lumalabas sa kaniyang bibig ay tila mga latigo na humahagupit sa aking pagkatao. Ginamit nila ang aking sakripisyo upang gawing katuwiran ang kanilang kalupitan. Disiplina? Hinarap ko sila. Ang aking mga mata ay nagniningas sa nagtitimping galit. Ang disiplina ba ay ang pagkulong sa kanya sa madilim na sulok habang kayo ay nagpapakasasa sa pagkain? Ang disiplina ba ay ang hayaan siyang magutom habang ang perang ipinapadala ko ay ginagamit niyo sa inyong mga luho? Tumawa ng mahina si Sofia, isang tunog na tila kiskis ng bakal sa semento. Masyado kang emotional, Elena. Look at the house. Maayos naman ang lahat, ah? At itong kwintas? Hinawakan niya ang hiyas sa kanyang leeg. Gift ito ni Marlon sa akin dahil ako ang laging nandito para sa pamilya niya. Something you couldn't do. Tinalikuran ko sila at dinala si Gabby sa kanyang maliit na silid. Doon, habang hinahanap ko ang kanyang mga gamit para lisanin ang lugar na yon, may isang bagay na nahulog mula sa ilalim ng kanyang kama. Isang piraso ng papel na lukot-lukot. Nang buksan ko ito, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo.
Isa itong resibo mula sa isang sikat na tindahan ng alahas. Ang petsa nito ay noong nakaraang buwan, ang araw na dapat ay pambayad sa matrikula ni Gabi at ang kanyang maintenance na bitamina. Ang halaga ay katumbas ng 3 buwan kong pagtatrabaho nang walang tulog. Sa ibaba ng resibo, may nakasulat na maikling mensahe sa isang maliit na card. Para sa reyna ng puso ko, Sofia. Mula kay Marlon. Tiningnan ko ang aking anak na ngayon ay nakatulog na dahil sa sobrang pagod at takot. Ang kanyang maliliit na daliri ay mahigpit pa ring nakakapit sa laylayan ng aking damit. Napagtanto ko na habang unti-unting pinapatay ng gutom at takot ang aking anak, ang sarili kong asawa ay abala sa pagbuo ng isang bagong kaharian gamit ang aking dugo at pawis. Iniligpit ko ang huling piraso ng damit ni Gabi sa loob ng aking lumang bag. Habang ginagawa ko ito, napansin ko ang isang maliit na notebook sa ilalim ng unan ng aking anak. Sa bawat pahina, may mga guhit ng isang malaking pinto na may maraming kandado. At sa gitna ng mga guhit na yon, ay may isang maliit na salitang paulit-ulit na isinulat ng nanginginig na kamay ni Gabi. Patawad, Mama. Bakit humihingi ng tawad ang isang batang walang ibang ginawa kundi magmahal at maghintay? Ano pa ang mga lihim na itinatago ng mga pader ng bahay na ito na hindi ko pa natutuklasan? Bit-bit ang aking bag sa isang kamay at ang mahimbing na tulog na si Gabi sa kabilang braso, naglakad ako patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ko ay tila pagpukpok ng pako sa kabaong ng aming pagsasama. Ngunit bago ko pa man mahawakan ang seradura, humarang si Marlon. Ang kanyang mukha ay hindi na bakas ng pagkagulat, kundi ng isang mapanganib na ngiti. Saan mo dadalhin ang anak ko, Elena? Huwag mong kalimutan na sa teritoryo mo ako ng pamilya ko. Hindi ka basta-basta makakaalis dito nang hindi ko pinapayagan. Ang kanyang boses ay tila may kasamang banta na nagpatayo ng balahibo sa aking leeg. Sumingit si Doña Remedios. Ang kaniyang mga mata ay tila nagbabaga sa galit habang hinaharangan ang aking daanan. Elena, nakalimutan mo na ba? Nakalimutan mo na ba kung sino ang tumulong sa'yo noong wala kang kahit anong maipakain sa pamilya mo? Noong mamatay ang mga magulang mo at naiwan kang mag-isa sa Maynila, sino ang nagpaaral sa'yo? Sino ang nagbayad ng mga utang ng tatay mo? Kami, Elena. Ang pamilya ko ang nag-ahon sa'yo mula sa putikan. Ito ang tinatawag nilang tanikala ng utang na loob. Isang mabigat na bakal na nakapulupot sa aking leeg sa loob ng maraming taon. Pinaniwala nila ako na dahil sa tulong nila noon, may karapatan na silang ubusin ang aking pagkatao ngayon. Ang bawat sentimong ibinigay nila ay tila may kasamang interes na kailangang bayaran ng aking buong buhay at kaligayahan. Bayad na ako, Mama. Ang boses ko ay hindi nanginig, bagkus ay naging kasing tigas ng bato. Sa loob ng 10 taon, bawat kusing na kinita ko, sa inyo napunta. Bawat pangarap na binitawan ko para pagsilbihan ang anak nyo, bayad na ang utang na loob na sinasabi nyo. Pero ang mga pasa sa katawan ng anak ko, ang pagkagutom niya habang nagpapakasasa kayo, iyan ang utang niyo sa akin na hinding-hindi niyo mababayaran. Nagpumilit akong dumaan, ngunit hinablot ni Marlon ang aking braso. Ang kaniyang pagkakahawak ay tila ba nais nitong durugin ang aking mga buto. Don't act like a saint, Elena. You're kidnapping my son. Sa oras na lumabas ka sa pintong yan, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Alam mo kung gaano kalakas ang pamilya ko rito sa probinsya. Isang tawag ko lang sa huwes, mawawalan ka ng karapatan kay Gabi. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Alam kong totoo ang sinasabi niya. Ang kapangyarihan nila sa bayang ito ay tila isang malawak na sapot na kayang pumatay ng kahit anong insekto. Ngunit bago pa man ako makasagot, ang katahimikan sa loob ng sala ay biglang nabasag ng isang kakaibang tunog mula sa ibabaw ng mesa. Ang cellphone ni Marlon
ay umilaw ng paulit-ulit. Nagpapakita ng isang pangalang hindi ko kilala sa screen. Hindi niya ito agad sinagot at nakita ko ang biglang pagputla ng kaniyang mukha. Ang kaniyang kamay na nakahawak sa akin ay unti-unting lumuwag at nanginginig. "Marlon, sagutin mo yan. Baka si Sofia na yan," sabi ni Doña Remedios na may halong pagtataka. Ngunit hindi si Sofia ang tumatawag. Sa lakas ng volume ng phone, narinig ko ang boses ng isang lalaki mula sa kabilang linya nang aksidente itong mapindot ni Marlon dahil sa kaba. "Marlon, nasaan na ang 5 milyong utang mo sa sugal? Sabi mo ngayong gabi mo ibibigay dahil dumating na ang asawa mong galing Maynila. Huwag mo kaming paghintayin kung ayaw mong sunugin namin ang bahay nyo kasama ang matandang nanay mo." Tila tumigil ang tibok ng aking puso. 5 milyon? Ang perang ipinapadala ko para sa pag-aaral ni Gabi at sa kinabukasan ng aming pamilya ay napunta lamang sa madilim na mundo ng pagsusugal. Ang tanikala ng utang na loob na sinasabi nila ay tila napalitan ng isang mas madilim na tanikala ng kasalanan. Tumingin ako kay Marlon na ngayon ay tila isang basang sisiw na hindi makatingin sa akin. Sino nga ba ang may utang sa kanino? Sino nga ba ang tunay na kriminal sa kwentong ito? Sa kabila ng ingay ng pag-aaway ni na Marlon at ng kanyang ina sa labas, dinala ko si Gabi sa loob ng kanyang maliit na kwarto at inilak ang pinto. Inihiga ko siya sa kama, ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling matigas, tila isang estatwa na gawa sa yelo. Hindi siya kumukurap, hindi rin siya tumitingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa kisame, tila doon niya hinahanap ang kalayaang matagal nang ipinagkait sa kanya. "Gabi, anak, nandito na si Mama. Hindi ka na nila sasaktan." Bulong ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ngunit walang sagot. Walang kahit anong tunog na lumalabas sa kanyang mga labi. Ang katahimikan ni Gabi ay hindi payapa. Ito ay isang nakabibinging sigaw ng isang batang pilit na ibinaon ng kaniyang sariling tinig upang hindi siya mahanap ng sakit. Lumabas ako sandali sa kusina upang kumuha ng mainit na tsampurado na itinabi ko kanina. Kahit nanginginig ang aking mga kamay, pinilit kong maging matatag. Pagbalik ko sa kwarto, dahan-dahan ko siyang pinaupo. Inialay ko sa kanya ang mangkok. Ang usok nito ay nagdadala ng bango ng tsokolate at gatas na dati ay nagpapangiti sa kanya. "Kain ka na, anak. Paborito mo ito," sabi ko nang may pilit na ngiti. Kinuha ni Gabi ang kutsara, ngunit sa halip na isubo ang pagkain, nakita ko ang isang bagay na nagpadurog sa aking puso. Lumingon-lingon siya sa paligid, tila tinitiyak kung may nakatingin. Pagkatapos, dahan-dahan niyang kinuha ang isang piraso ng tinapay at mabilis itong isinilid sa loob ng kanyang bulsa. Kumuha pa siya ng ilang subo ng kanin at pilit itong ibinalot sa kanyang maliit na panyo bago ito itago sa ilalim ng kanyang unan. Napatakip ako ng bibig. Alam ko ang ibig sabihin nito. Itinatago niya ang pagkain dahil natatakot siyang bukas o sa susunod na araw ay muli siyang magugutom. Ang trauma ng pagkakait sa kanya ng pagkain ay mas malalim pa sa mga pasang nakikita ko sa kanyang balat. Ang aking anak, ang kaisa-isang hiyas ng aking buhay, ay natutong mamuhay na parang isang pulubi sa loob ng sarili niyang tahanan. "Gabi, huwag mong itago iyan. Marami tayong pagkain, hindi ka na magugutom," sabi ko habang umaagos ang luha sa aking mga pisngi. Ngunit nanatili lamang siyang nakatitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing hindi siya naniniwala sa aking mga pangako. Biglang narinig ang tunog ng susi na pinihit sa labas ng pinto. Ang pagpihit ng seradura ay tila isang babala ng dumarating na bagyo. Bumukas ang pinto at pumasok si Marlon. Ang kaniyang mukha ay mapula sa galit at amoy ng alak ang kaniyang hininga. "Elena, kailangan nating mag-usap.
Ibigay mo sa akin ang checkbook mo. Hindi mo pwedeng iwan ang pamilyang ito nang may utang ako. Kung ayaw mong mapahamak ang batang iyan, sumunod ka sa gusto ko. Ang boses niya ay gumaralgal sa desperation. Sa bawat salitang lumalabas sa kaniyang bibig, mas lalong humihigpit ang hawak ko sa balikat ni Gabby. Ang amoy ng alak na nagmumula kay Marlon ay tila isang lason na humahalo sa hangin ng silid. Binubura ang bango ng tsokolating dala ng tsampurado. Tumayo ako ng tuwid. Ginawang pananggalang ang aking sariling katawan laban sa lalaking dati kong pinangakuan ng habambuhay na katapatan. Wala kang makukuhang kahit isang sentimo sa akin, Marlon. Ang perang pinaghirapan ko ay para sa pagpapagamot at kinabukasan ka ng anak ko, hindi para pambayad sa mga kasalanan mo sa sugal. Ang boses ko ay kalmado, ngunit may kasamang bagsik na ngayon ko lamang naramdaman sa aking buong buhay. Subukan mong lumapit sa amin at sisiguraduhin kong hindi lang ang mga pinagkakautangan mo ang hahabol sa iyo, kundi pati na ang batas. Nanlisik ang mga mata ni Marlon. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila mga baging na gustong pumutok. Batas? Sa bayang ito, ako ang batas, Elena. Huwag mong kalimutan kung kaninong lupa ang kinatatayuan mo. Akmang hahablutin niya ang aking bag na nasa ibabaw ng mesa nang biglang mangyari ang isang bagay na nagpatigil sa aming lahat. Isang mahaba at matinis na hininga ang kumawala sa mga labi ni Gabby. Hindi ito isang salita, kundi isang tunog ng purong takot na tila galing sa kaibuturan ng kaniyang maliit na kaluluwa. Ang kaniyang buong katawan ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa nakataas na kamay ni Marlon. Sa gitna ng kaniyang panginginig, dahan-dahang bumuka ang kaniyang mga labi. Walang boses na lumabas, ngunit ang kaniyang lalamunan ay tila pilit na naglalabas ng hangin na may kasamang pait. Nakita ko ang paggalaw ng kaniyang maliit na dila, ang pagnanais na sumigaw, ang pagnanais na humingi ng tulong, ngunit tila may isang hindi nakikitang tanikala na nakagapos sa kaniyang tinig. Napaiyak ako habang pinagmamasdan ng aking anak. Ang sakit na makitang ang sarili mong dugo at laman ay hindi na kayang magsalita. Dahil sa sobrang trauma ay mas masahol pa sa saksak ng patalim. Ito ang batang dati ay walang tigil sa pagkukwento tungkol sa kanyang mga laruan, tungkol sa kanyang mga pangarap na maging isang piloto. Ngayon, kahit ang salitang mama ay tila naging isang bundok na hindi niya kayang akyatin. Tingnan mo ang ginawa mo, Marlon. Sigaw ko habang niyayakap ng mahigpit si Gabby. Pilit na pinapakalma ang kaniyang panginginig. Winakasan mo ang boses ng sarili mong anak. Masaya ka na ba? Ngunit tila wala ng konsensya ang lalaking nasa harap ko. Ang kaniyang desperation dahil sa utang ay mas matimbang kaysa sa pagmamahal sa anak. Lumapit siya sa amin. Ang kaniyang anino ay tila isang dambuhala na lumalamon sa liwanag ng silid. Wala akong pakialam kung hindi siya makapagsalita. Ibigay mo sa akin ang checkbook o kukunin ko siya sa iyo at hinding-hindi mo na siya makikita muli. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malamig na desisyon sa aking puso. Wala na ang Elenang nagmamahal, wala na ang Elenang nagtitiis para sa kapakanan ng pamilya. Ang tanging natitira ay isang inang handang pumatay at mamatay para sa kaniyang anak. Dahan-dahan kong kinuha ang cellphone ko sa aking bulsa at pinindot ang isang numero na kanina ko pa inihanda. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang babala para kay Marlon. Sige Marlon, gawin mo ang gusto mo, pero bago mo mahawakan ang anak ko, pakinggan mo muna ang sasabihin ng taong nasa kabilang linya. Isang boses ng lalaki ang sumagot mula sa speaker ng phone. Isang boses na naging dahilan upang ang galit sa mukha ni Marlon ay mapalitan ng purong sindak. Isang boses na magbubukas sa mga lihim
na mas malalim pa sa kanyang utang sa sugal. Ganyan nga, Elena. Matuto kang lumugar kung ayaw mong masaktan ng bata. Huwag mong kakalimutan na sa bahay na ito, ako ang masusunod. Ang mga salitang yon ni Marlon ay tila mga talsik ng kumukulong mantika sa aking balat. Ngunit pinili kong manatiling tahimik. Nakayuko ako, tila isang tupa na sumusuko sa kakatayin. Habang mahigpit kong hawak ang baso ng tubig na ibinibigay ko sa kanya. Ito ang aking maskara, isang balat kayo ng kahinaan upang maitago ang nagbabagang apoy ng aking paghihiganti. Matapos ang tensyon kagabi, napagtanto ko na hindi ko mababawi si Gabi sa pamamagitan lamang ng pagsigaw. Kailangan kong maging mas matalino kaysa sa kanila. Kailangan kong patulugin ang kanilang hinala habang dahan-dahan kong hinahabi ang bitag na tatapos sa kanilang kasamaan. Nagluto ako ng masarap na almusal, sinangag, tuyo at itlog. Mga pagkaing alam kong gustong-gusto ni Marlon. Habang kumakain sila ni Sofia sa harap ko, tiniis ko ang hapdi nang makita ang babaeng yon na tila pag-aari na ang aking kusina. Pinanood ko ang bawat galaw niya, ang bawat kislap ng kanyang mga mata, at ang paraan ng kanyang pag-irap kay Gabi na nakaupo sa malayo. Nang umalis si Marlon upang asikasuhin ang kanyang mga negosyo, at si Doña Remedios naman ay nagpunta sa kabilang bahay upang makipagtsismisan, naiwan ako sa sala. Nagkunwari akong naglilinis, ngunit ang totoo ay hinahanap ko ang pitaka ni Sofia na naiwan niya sa ibabaw ng piano. Sa loob ng kaniyang pitaka, nakita ko ang isang identification card na nagpabilis sa tibok ng aking puso. Sofia Villafuerte. Ang apelyidong yon ay tila isang multo mula sa aking nakaraan. Bigla kong naalala ang malaking kumpanya na kinalaban ko nung nagsisimula pa lamang ako sa Maynila. Ang Villafuerte Constructions. Sila ang kumpanyang bumagsak matapos kong mailantad ang kanilang mga korupsyon sa gobyerno. Kaya pala, hindi lang ito basta pangangalo niya. Si Sofia ay hindi lang basta kabit. Siya ay isang lason na sadyang itinanim sa aking pamilya upang wasakin ako mula sa loob. Ginamit niya ang kahinaan ni Marlon sa sugal upang unti-unting ubusin ang aking yaman at saktan ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Pumunta ako sa kusina kung saan naroon si Gabi. Kinuha ko ang isang baso ng katas ng mangga at dahan-dahang inilapit sa kanya. "Inom ka, anak. Paborito mo ito." Bulong ko. Ngunit sa kaniyang panginginig, aksidenteng natabig ng kaniyang siko ang baso. Hindi ito nabasag, ngunit ang dilaw na likido ay tumalsik sa mahabang puting bestida ni Sofia na noon ay kapapasok lang sa kusina. Ang bestidang yon ay alam kong galing sa isang mamahaling butik sa Makati. Isa pang bagay na binili gamit ang aking pawis. Tumigil ang mundo. Nakita ko ang biglang pagbabago sa mukha ni Sofia. Ang kaniyang mapang-akit na maskara ay nahulog, pinalitan ng isang mukha na puno ng purong kasamaan. Lumapit siya kay Gabi na tila isang hayop na handang sumakmal. "You little brat! Do you have any idea how much this costs?" Sigaw niya. Bago pa ako makaharang, itinaas ni Sofia ang kaniyang kamay. Ang hangin sa loob ng kusina ay tila naging kasing talim ng labaha. Narinig ko ang mabilis na paghinga ni Gabi. Ang kanyang mga mata ay napikit sa sobrang takot, naghihintay ng sakit na alam niyang hindi niya matatatakasan. Ang tunog ng palad na tumama sa malambot na pisngi ng aking anak ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kusina. Isang malutong at masakit na tunog na tila bumasag din sa huling hibla ng aking pagtitimpi. Napahawak ako sa gilid ng lababo. Ang aking mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa semento. Ang init na dumadaloy sa aking mga ugat ay hindi na lamang galit. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Tumingin si Sofia sa akin. Ang kaniyang mga mata ay puno ng panunuya habang hawak ang kaniyang namumulang bestida. "Oh, bakit ganyan ka makatingin?
Elena, akala ko ba ay tupa ka na ngayon? Nanatili akong tahimik, ngunit sa loob-loob ko, alam kong ito na ang huling pagkakataon na may sasaktan sila sa pamilyang ito. Handa na ba silang mawala ang lahat, gaya ng ginawa nila sa anak ko? Ang bawat hibla ng aking pagtitimpi ay tila isang lubid na biglang napatid sa gitna ng matinding tensyon. Sa loob ng ilang segundo, ang buong kusina ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Maliban sa mabilis at mabigat na paghinga ni Gabi, ang marka ng mga daliri ni Sofia sa maputing pisngi ng aking anak ay tila isang hudyat na nagpalabas sa dambuhalang matagal ko nang ikinukulong sa aking dibdib. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagmura. Sa halip, naramdaman ko ang isang kakaibang lamig na dumaloy sa aking mga kamay habang dahan-dahan akong lumalapit kay Sofia. Sa bawat hakbang ko, nakita ko ang unti-unting pagkawala ng kaniyang ngisi, pinalitan ng isang bakas ng kaba sa kaniyang mga mata. Bago pa siya makapagsalita, ang aking kamay ay tila may sariling isip na humalik ng buong lakas sa kaniyang pisngi. Ang tunog ng aking palad na tumama sa kaniyang balat ay mas malakas at mas matalim kaysa sa ginawa niya kay Gabi. Hindi lang isa, kundi 2 beses ko siyang sinampal hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Hawak-hawak ang kaniyang muka na ngayon ay kasing pula na ng kaniyang galit. "How dare you touch my son?" Ang boses ko ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. "You're just a mistress living under my roof, wearing my clothes, and eating my food. Sino ka para saktan ng kaisa-isang hiyas ng buhay ko? Elena, what are you doing?" Narinig ko ang nagngingit-ngit na boses ni Marlon habang patakbong pumasok sa kusina. Kasunod si Doña Remedios. Agad niyang tinulungan si Sofia na makatayo. "Nababaliw ka na ba? Sofia is just trying to teach the kids some manners." Tumingin ako kay Marlon at sa unang pagkakataon, hindi pag-ibig kundi purong pandidiri ang naramdaman ko. "Manners, Marlon, ang tawag dito ay pang-aabuso. At ikaw, bilang ama, hinahayaan mo ang babaeng ito na saktan ang sarili mong dugo at laman dahil lang sa isang maruming bestida? Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Marlon sa loob ng bahay ko, Elena." Singal ni Doña Remedios, ang kaniyang mga daliri ay nanginginig sa tindi ng galit. Dito na lumabas ang aking unang alas. Dahan-dahan kong kinuha ang aking tablet mula sa bag at iniharap sa kanila ang isang dokumentong kanina ko lang natanggap mula sa aking abogado sa Maynila. "Sa bahay niyo?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. "Marlon, Mama Remedios, baka nakalimutan niyo na ang lupang kinatatayuan ng bahay na ito ay nakapangalan sa akin. Ang kumpanyang pinagkukunan niyo ng panggastos ay kumpanya ko. At ang mga bank accounts na ginagamit niyo para pambayad sa utang niyo sa sugal at pambili ng luho ni Sophie." Pumindot ako ng ilang button sa aking screen. "Starting this very second, frozen na ang lahat ng accounts na hawak niyo. I have officially cut off all your access. Sa madaling salita, wala na kayong pambili kahit isang butil ng bigas simula bukas." Ang mukha ni Marlon ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Ang kaniyang katatagan ay biglang gumuho, pinalitan ng isang hitsura ng purong takot. "Elena, wait. Pag-usapan natin ito. Hindi mo pwedeng gawin ito sa amin. Paano ang mga utang ko?" "Iyon ang problema niyo, hindi akin," sagot ko habang dahan-dahang lumalapit kay Gabi. Binuhat ko ang aking anak, na ngayon ay nakatitig sa akin ng may halong paghanga at gulat. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakita ko ang isang maliit na kislap ng pag-asa sa kaniyang mga mata. Bago ako lumabas ng kusina, lumingon ako kay Sofia na hanggang ngayon ay nanginginig pa rin sa galit at hiya. "At ikaw, Sofia Villafuerte, alam ko kung sino ang tatay mo. Alam ko kung bakit ka talaga narito. Sabihin mo sa kanya, nagkamali siya ng kinalaban dahil ang inang ninakawan ng kapayapaan ay mas mapanganib
kaysa sa anumang negosyong ibinagsak ko noon. Dinala ko si Gabi sa aming silid at inilock ang pinto. Habang nililinis ko ang kaniyang pisngi gamit ang malamig na bimpo, dahan-dahan siyang sumandal sa aking balat. Isang mahaba at malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Tila ba sa wakas ay nahanap na niya ang kaniyang ligtas na kanlungan. Ngunit alam kong hindi pa ito tapos. Habang tinitingnan ko ang labas ng bintana, nakita ko ang isang itim na sasakyang nakaparada sa tapat ng aming gate. Isang sasakyang hindi ko kailanman nakita sa bayang ito. Sino ang nasa loob ng sasakyang yon? At bakit tila kanina pa sila nakamasid sa bawat galaw namin? Ang ingay ng mga kampana sa simbahan at ang masiglang tugtugin ng banda sa labas ay tila isang malupit na biro para sa katahimikang namamayani sa loob ng aming bahay. Ngayon ang araw ng kapistahan ng San Rafael. Sa labas, ang hangin ay puno ng amoy ng inihaw na litson at matatamis na kakanin. Ngunit sa loob ng silid na ito, ang tanging nalalasahan ko ay ang pait ng katotohanan. Elena, parang awa mo na, kahit ngayong araw lang. Ang boses ni Doña Remedios ay puno ng desperasyon habang nakaharang siya sa aking pintuan. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila nawalan ng kislap at ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay ngayon ay bakas ng matinding takot. Nandyan ang mga bisita sa labas, ang mga konsehal, ang mga negosyante. Anong sasabihin nila kung wala tayong maihahain? Mapapahiya ang pamilya natin. Tiningnan ko siya habang dahan-dahan kong isinusuot ang sapatos ni Gabi. Ang pamilya niyo, Mama Remedios, hindi ang pamilya ko. Nakalimutan niyo na ba? Frozen ang lahat ng accounts niyo. Ang perang pambili niyo sana ng ipakikitang tao ngayong fiesta ay hindi nadadaan sa mga kamay niyo. You're a monster, Elena! Singal ni Marlon na kapapasok lang, hapong-hapo, at tila hindi nakatulog dahil sa mga tumatawag na pinagkakautangan niya. Isang araw lang ang hinihingi namin para maisalba ang dangal ng pamilya. Ipagkakait mo pa? Hindi ko sila sinagot. Binuhat ko si Gabi at lumabas ng silid. Pagdating sa sala, nakita ko ang mga bisitang kanina pa naghihintay, ang mga prominenteng tao sa aming bayan. Nakita ko rin si Sofia na pilit na nagtatago sa likod ng isang malaking florera. Ang kaniyang mukha ay puno ng hiya matapos ang nangyari kahapon. Ito ang pagkakataong hinihintay ko. Hindi ko lang sila gustong paggutumin. Gusto ko silang mamatay sa hiya sa harap ng mga taong pinaglalaanan nila ng kanilang huwad na dangal. Mga kaibigan, pasensya na kayo kung medyo natagalan. Malakas kong sabi, dahilan upang makuha ang atensyon ng lahat. Ang ingay ng mga nagtatawa ng bisita ay biglang napalitan ng isang mapanuring katahimikan. Ngayong araw ng fiesta, mayroon akong espesyal na regalo para sa asawa ko at sa kaniyang pamilya. Kinuha ko ang remote ng malaking telebisyon sa sala. Sa isang pindot, ang screen ay hindi nagpakita ng mga larawan ng saya, kundi ang mga video na nakuha ko mula sa mga itinago kong kamera sa loob ng bahay. Ang buong sala ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan nang makita ng lahat ang video ni Marlon na nakikipaghalikan kay Sofia sa mismong kusinang ito. Ngunit ang mas masakit ay ang sumunod na tagpo. Ang malinaw na pagtaltal ni Sofia kay Gabi habang si Doña Remedios ay nakatingin lang at tumatawa. Tinatawag na pabigat ang sarili niyang apo. Narinig ko ang mga singhap ng pagkagulat mula sa mga bisita. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na biglang nagwala. Ang dangal na pilit na isinasalba ni Doña Remedios ay tila isang maruming basahan na ngayon ay nakalantad sa gitna ng kalsada. Iyan ang pamilyang pinapakain niyo ng inyong respeto, sabi ko. Ang boses ko ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Iyan ang lalaking tinatawag ninyong kagalang-galang. Elena, itigil mo ito. Sigaw ni Marlon habang sinusubukang agawin ang remote, ngunit huli na ang lahat.
Ang mga tao ay nagsimula ng magsialisan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri at pait. Ang mga pagkaing inihanda, gamit ang huling pera ng pamilya ay naiwang nakatiwangwang. Walang gustong kumain dahil sa bahid ng kasamaan. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Gabi sa aking leeg. Ibinaba ko ang aking tingin sa kanya at nakita ko ang isang bagay na nagpaluha sa akin. Sa kabila ng takot, unti-unting lumitaw ang isang maliit na ngiti sa kaniyang mga labi. Tila ba naintindihan niya na ang kaniyang ina ay tapos na sa pagiging tupa. Ngunit bago pa man kami makalabas ng gate, isang malakas na boses mula sa labas ang nagpatigil sa lahat. Ang itim na sasakyan na nakita ko kahapon ay huminto sa tapat namin. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang lalaki na may hawak na tungkod. Ang kanyang presensya ay tila nagpatahimik maging sa banda ng musika sa labas. Tumingin siya kay Sofia, pagkatapos ay kay Marlon at huli sa akin. Elena, kailangan nating mag-usap tungkol sa anak mo at tungkol sa mga kasalanang hindi mo pa alam. Sino ang matandang ito? At bakit tila mas matindi ang kaba sa aking dibdib kaysa noong hinarap ko ang aking asawa? Ang bawat hakbang ko palabas ng pintong iyon ay tila pagpunit sa isang pahina ng aking buhay na puno ng itim na tinta. Hawak ko ang kamay ni Gabi. Ang kanyang maliliit na daliri ay tila mga baging na kumakapit sa akin para sa kaniyang kaligtasan. Hindi ko na nilingon si Marlon na nakaluhod sa gitna ng sala o si Sofia na tila isang lantang gulay sa hiya. Ang kanilang mga tinig na dati ay nagpapanginig sa akin sa takot ay naging mga mahinang bulong na lamang na nilulunod ng tunog ng paparating na ulan. Ang matandang lalaki sa tapat ng itim na sasakyan ay nanatiling nakatayo ng matuwid. Ang kanyang mga mata ay may lalim na tila nakakabasa ng lahat ng aking itinatago. Elena, tawag niya muli. Ang boses niya ay tila kalansing ng ginto, mabigat at may awtoridad. Hindi pa tapos ang laban mo. Ang mga Villafuerte ay hindi marunong sumuko. Ngunit sa ngayon, itakas mo muna ang bata. Dalhin mo siya kung saan hindi siya maabot ng kanilang mga anino. Tumango ako ng walang imik. Inilagay ko ang aming mga bag sa likod ng sasakyang kinuha ko para sa aming pag-alis. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kotse ay tila isang hudyat na nagtapos sa aking pagkakakulong sa impyernong iyon. Habang dahan-dahang gumagalaw ang sasakyan, palayo sa bahay ni Marlon, pinanood ko sa bintana ang pagliit ng kanilang figura. Ang kapistahang dapat ay puno ng saya ay naiwang isang libing ng kanilang dangal. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakbay sa ilalim ng madilim na langit, naramdaman ko ang unti-unting pagbabago ng hangin. Ang malansang amoy ng korupsyon at pait ay napalitan ng maalat na simoy ng dagat. Ang hampas ng mga alon sa pampang, bagaman hindi ko pa nakikita, ay tila isang oyayi na nagpapatahimik sa mga bagyong namuo sa aking isipan sa loob ng mahabang panahon. Nakarating kami sa aming lumang bahay sa tapat ng dalampasigan, ang bahay na itinayo ng aking mga magulang bago sila pumanaw. Dito, ang bawat gamit ay may amoy ng kakahuyan at tuyong dahon, isang amoy na nagpapaalala sa akin ng tunay na kahulugan ng tahanan. Ibinaba ko ang natutulog na si Gabi sa kanyang kama. Ang lambot ng malinis na unan at ang kalinga ng kulambo ay tila isang yakap na matagal na niyang hinahanap. Ngunit habang inaayos ko ang kaniyang mga gamit, may isang bagay na nahulog mula sa kaniyang maliit na backpack, isang lumang lata ng biskwit, kinalawang na at may mga gasgas. Naalala ko, ito ang latang hinding-hindi niya binibitiwan mula pa kanina. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob, ang aking puso ay tila piniga ng isang malakas na kamay. Walang mga laruan doon, walang mga mamahaling bagay. Ang laman ng lata ay mga mantsadong piraso ng tinapay, tuyo, matigas, at ang ilan ay meron ng amag.
Kasama nito ang ilang piraso ng tuyong kanin na nakabalot sa plastik. Napaupo ako sa sahig. Ang aking mga luha ay mabilis na dumaloy nang walang kahit anong tunog. Ang aking anak, sa kabila ng yaman na ipinapadala ko, ay natutong mag-imbak ng mabulok na pagkain dahil sa takot na muling magutom. Ang mga tinapay na ito ang kaniyang naging sandigan sa gitna ng kadiliman ng kusina ni Marlon. Bawat piraso ay sumisimbolo sa bawat gabing nilampasan niya nang may kumakalam na sikmura habang ang kaniyang ama ay nagpapakasasa sa alak. Nilapitan ko si Gabi at hinaplos ang kaniyang pisngi. Ang kaniyang paghinga ay mahinahon na, ngunit ang kaniyang maliliit na kamao ay nakakuyom pa rin habang siya ay natutulog. Sa sandaling iyon, sumumpa ako sa harap ng dagat at ng langit. Hinding-hindi na muling hahawak ng mabulok na tinapay ang aking anak. Mula sa araw na ito, ang kanyang buhay ay mapupuno ng tamis na ninakaw sa kanya. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag nang marinig ko ang isang mahinang katok sa aming pintuan. Sa gitna ng masukal na daan patungo sa dalampasigan, sino ang makakahanap sa amin sa ganitong oras? At bakit ang bawat katok ay tila isang paalala na ang impyernong iniwan ko ay may mahabang kamay na hand? Ang bawat pagtama ng kamao sa lumang kahoy ng aming pintuan ay tila isang mabigat na babala na nagpapatigil sa daloy ng aking dugo. Sa gitna ng katahimikan ng dalampasigan, kung saan ang tanging maririnig ay ang bulong ng mga alon at ang pag-ugoy ng mga puno ng niyog, ang ingay na iyon ay tila isang banyagang tunog na hindi dapat naririto. Dahan-dahan akong tumayo mula sa tabi ng kama ni Gabi. Sinisiguro kong hindi siya magigising sapagkat ang kaniyang pagkakahimbing ay ang tanging sandali ng kapayapaan na mayroon siya. Kinuha ko ang isang mabigat na bakal na dekorasyon sa ibabaw ng mesa. Isang instingto ng isang inang handang lumaban para sa kaniyang kaisa-isang hiyas. Lumalapit ako sa pinto. Ang bawat alatiit ng sahig na gawa sa nara ay tila isang pagsusumbong sa kung sino man ang nasa labas. Sa pamamagitan ng maliit na siwang ng bintana, nakita ko ang anino ng isang lalaki. Hindi ito si Marlon. Ang tindig nito ay mas matuwid, mas formal, at may dalang aura ng kapanatagan sa halip na gulo. Dahan-dahan kong pinihit ang trangka. Ang tunog ng pagkiskis ng metal sa metal ay tila isang hudyat ng muling pagbubukas ng mga sugat na pilit kong itinatago. Nang tuluyan ng bumukas ang pinto, bumungad sa akin ang isang lalaking nasa kaniyang mga huling bahagi ng 30 taon. Nakasuot siya ng formal na polo na ngayon ay may bahid na ng alikabok mula sa biyahe. Attorney Mateo? Bulalas ko. Ang aking boses ay isang mahinang bulong na puno ng pagkagulat. Pasensya ka na sa ganitong oras, Elena. Ang kaniyang boses ay kalmado, ngunit may bakas ng pagmamadali. Si Mateo ay hindi lamang ang aking pinagkakatiwalaang abogado sa Maynila. Siya rin ang tanging nakakaalam ng lahat ng lihim ng aking mga ari-arian. Hindi na ako nakapaghintay ng umaga. May mga dokumentong ipinarating sa akin ang matandang lalaking nakita mo sa fiesta. Hindi lang basta utang ang kinalulubugan ni Marlon. Pinasok ko siya sa loob, ngunit ang aking isipan ay nananatiling nakatuon sa natutulog na si Gabi. Anong ibig mong sabihin, Mateo? Akala ko ba ay naubos na niya ang lahat? Umupo si Mateo sa tapat ng aming lumang hapagkainan. Inilapag niya ang isang makapal na folder na may tatak ng kumpanya ng mga Villafuerte. Elena, ang perang kinuha ni Marlon sa'yo ay hindi lang napunta sa sugal. Ginamit ito ni Sofia at ng kanyang ama upang punduhan ang isang kaso laban sa'yo. Pinapalitaw nila na ikaw ang may kasalanan sa pagbagsak ng kumpanya nila noon sa pamamagitan ng industrial espionage. At ang mas malala, tumigil si Mateo at tumingin sa direksyon ng silid ni Gabi. Gagamitin nila ang kalagayan ni Gabi laban sa'yo. Sasabihin nila sa korte na ang pagkawala ng kaniyang tinig
ay dulot ng iyong kapabayaan dahil sa pag-una mo sa iyong trabaho sa Maynila. Sinisimulan na nilang baliktarin ang katotohanan. Gusto nilang bawiin si Gabi, hindi dahil mahal nila ang bata, kundi dahil siya ang nag-iisang alas mo para makuha ang mana na iniwan ng lolo ni Gabi sa panig ng mga remedyos. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking mga kamay. Ang mana? Wala akong alam tungkol sa anumang mana. Akala ko ay mahirap ang pamilya ni Marlon bago ko sila tinulungan. Elena, ang mana na yon ay sapat na upang mabili ang buong bayan na iniwan nyo pagpapatuloy ni Mateo. Kaya kanila pinasok sa pamilyang yon. Hindi ka asawa para kay Marlon. Isa ka lamang investment at tagapangalaga ng bata hanggang sa makuha nila ang gusto nila. Tumingin ako sa labas, sa madilim na dagat na tila kumakain sa lahat ng liwanag. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay tila isang paalala na ang laban ay hindi pa nagsisimula. Ang hell na aking iniwan ay tila isang maliit na apoy lamang kumpara sa sunog na paparating. Anong kailangan kong gawin, Mateo? Tanong ko. Ang aking mga mata ay nakatitig sa folder na tila ba ito ay isang lason. Kailangan nating patunayan na si Gabi ay biktima ng kanilang kalupitan bago pa nila tuluyang makuha ang bata. Pero Elena, may isang malaking problema. Lumingon si Mateo sa akin nang may halong lungkot. Kailangan nating mapagsalita ang bata. Kung hindi siya makakapagsalita sa harap ng hukom, ang katahimikan niya ang magiging pinakamalakas na ebidensya nila laban sa'yo. Napatingin ako sa silid ni Gabi, ang aking anak, na hindi man lang makahingi ng tubig ng walang panginginig, ay kailangang magsalita sa harap ng maraming tao. Paano ko siya hihilingan ng ganito kabigat na sakripisyo kung bawat tunog na sinusubukan niyang ilabas ay tila isang saksak sa kanyang lalamunan? Ang unang sinag ng araw sa dalampasigan ay tila isang banayad na haplos ng pag-asa sa aking mga matang halos hindi na idlip. Sa labas, ang huni ng mga ibon at ang banayad na paghampas ng dagat sa mga batuhan ay nagsisilbing musika ng kalikasan, malayo sa mga pasigaw na utos at nakatutulig na mura sa bahay ni Marlon. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang paalala ng oras na unti-unting nauubos. Kailangan nating mapagsalita ang bata. Ang mga salita ni Mateo kagabi ay tila mga tinik na nakabaon sa aking isipan. Tiningnan ko si Gabi na ngayon ay nakatayo sa may dalampasigan. Nakasawsaw ang kanyang maliliit na paa sa tubig at ang kanyang paningin ay nakatuon sa maliliit na isdang lumalangoy sa pagitan ng kaniyang mga daliri. Hindi ko siya pinilit na magsalita. Sa halip lumapit ako at naupo sa buhanginan sa kaniyang tabi. Dinama ko ang init ng sikat ng araw sa aking balat at ang lamig ng tubig na humahalik sa aking mga binti. Gabi, alam mo ba? Noong bata pa si Mama, dito rin ako naglalaro. Panimula ko, ang boses ko ay banayad na tila sumasabay sa agos ng tubig. Ang dagat ay parang isang malaking lihim. Pwede mong sabihin sa kanya ang lahat ng kinatatakutan mo at dadalhin niya iyon palayo sa kabilang dako ng mundo. Dahan-dahang tumingin sa akin si Gabi. Kinuha ko ang isang maliit na sanga ng puno at nagsimulang gumuhit sa basang buhangin. Gumuhit ako ng isang malaking puso at isinulat ang aming mga pangalan sa loob. Pagkatapos, ibinigay ko sa kanya ang sanga. Sa loob ng ilang minuto, nanatili siyang nakatitig sa buhanginan. Pagkatapos, sa isang nanginginig na galaw, nagsimula siyang gumuhit. Ngunit hindi ito puso. Gumuhit siya ng isang maliit na bata na nasa loob ng isang madilim na kahon. Sa labas ng kahon, may isang dambuhala na may hawak na latigo. Naramdaman ko ang mabilis na panunuyo ng aking lalamunan. Ang bawat guhit niya ay tila isang pagsusumbong ng kanyang kaluluwa na hindi kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Nilapitan ko siya at niyakap ng mahigpit. Ibinabaon ang aking mukha
sa kaniyang maliit na balikat. Wala na ang dambuhala, Gabi. Pinatay na ni Mama ang dambuhala. Bulong ko habang hinahaplos ang kaniyang likod. Hindi ka na muling babalik sa kahon na yon. Pagbalik namin sa bahay, naghanda ako ng almusal. Inihain ko ang mainit na pandesal, itlog at sariwang gatas. Sa gitna ng aming pagkain, kinuha ko ang lumang lata ng biskwit na naglalaman ng mga mabulok na tinapay na kaniyang itinago. Dahan-dahan ko itong inilapag sa mesa. Gabi, anak, tignan mo ito, sabi ko habang binubuksan ang lata. Kinuha ko ang isang piraso ng mansyadong tinapay. Hindi mo na kailangan ang mga ito. Hindi ka na muling magugutom dahil nandito na si Mama. Dahan-dahan kong itinapon ang mga mabulok na tinapay sa isang supot at sa harap niya, pinalitan ko ito ng mga bagong luto at mabangong pandesal. Nilagyan ko rin ito ng maliliit na papel na may nakasulat na mahal kita at ligtas ka na. Nakita ko ang paggalaw ng kaniyang lalamunan. Tila may isang tunog na gustong kumawala. Ang kaniyang mga labi ay nanginig at ang kaniyang mga mata ay napuno ng luha. Humawak siya sa aking kamay at sa unang pagkakataon, hindi niya ito binitawan. Ngunit ang aming sandali ng paghilo may biglang nabasag nang makita ko ang isang pamilyar na anino sa labas ng aming bakod. Isang puting sobre ang nakaipit sa aming gate. May tatak ng korte ng probinsya. Ang mabilis na tibok ng aking puso ay tila isang babala. Binuksan ko ang sobre nang may nanginginig na mga daliri. Ang puting papel sa loob ay tila isang malamig na piraso ng yelo na nagpapatigil sa daloy ng aking dugo. Bawat salitang nakasulat sa formal na wikang legal ay tila mga patalim na sumasaksak sa aking pag-asa. Temporary Restraining Order at Writ of Habeas Corpus. Isinasaad sa dokumento na pansamantala akong pinagbabawalang lumapit kay Gabi at iniuutos na ibalik ang bata sa kaniyang legal na tahanan sa loob ng 48 oras. Inakusahan nila ako ng child abduction at emotional abuse. Gamit ang katuwirang ang biglaang pag-alis ko sa Maynila ay nagdulot ng matinding trauma sa bata. Ang pirma sa ibaba ay hindi lamang kay Marlon. Naroon din ang pangalan ni Sofia Villafuerte bilang isang saksi sa aking di umano'y pagiging irresponsableng ina. Naramdaman ko ang pag-ikot ng paligid. Ang langit na kanina ay asul at payapa, ay tila naging madilim at mapanghamon. Paano nila nagagawang baliktarin ang katotohanan? Paano naging ako ang masama? Samantalang ako ang sumasalo sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ng aking anak? Lumingon ako kay Gabi. Nakatayo siya sa may pintuan. Hawak ang kaniyang bagong lata ng biskwit. Nakita niya ang panginginig ng aking mga kamay at ang pamumutla ng aking mukha. Ang kaniyang maliliit na paa ay dahan-dahang lumapit sa akin. Hindi siya nagtanong, sapagkat wala siyang tinig. Ngunit ang kaniyang mga mata ay puno ng tanong na nagpapakaba sa aking dibdib. Lumuhod ako upang mapantayan siya. Pilit kong itinago ang dokumento sa aking likuran, ngunit huli na. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang takot na pilit naming ibinabaon ay muling bumangon. Tila isang bangungot na ayaw kaming iwan. Gabi, anak, huwag kang matakot, bulong ko. Bagaman ang sarili kong boses ay tila isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Hinding-hindi ka pababayaan ni Mama. Pangako ko yan sa'yo. Sa gitna ng aming katahimikan, naramdaman ko ang paghawak ni Gabi sa aking pisngi. Ang kaniyang maliit na palad ay mainit. Isang kabaligtaran sa lamig na nararamdaman ko sa aking puso. Pagkatapos, isang bagay na hindi ko inaasahan ang nangyari. Binuksan ni Gabi ang kaniyang mga labi. Walang salitang lumabas, ngunit isang mahaba at gumaralgal na tunog ng paghinga ang kumawala sa kaniyang lalamunan. Isang tunog na tila pilit na binabasag ang pader ng kaniyang katahimikan. Itinuro niya ang sobre at umiling ng paulit-ulit. Ang kaniyang mga mata ay nagsusumamo na huwag ko siyang ibalik sa impyernong pinanggalingan namin.
Ito na ang simula ng aming krusada. Alam kong hindi sapat ang pagtatago sa dalampasigan. Ang mga Villafuerte ay may pera at koneksyon, ngunit ako ay may pag-ibig na walang hangganan. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Mateo. Mateo, natanggap ko na ang summon. Hindi tayo susuko. Ihanda mo ang lahat. Kung kailangan ngang sunugin ko ang lahat ng ari-arian ko para lang mapanatili sa piling ko ang anak ko, gagawin ko. Habang nagsasalita ako, napansin ko ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang dumadaan sa harap ng aming bakod. Hindi ito ang sasakyan ni Mateo. Ito ay mas pamilyar, mas mapanganib. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at doon nakita ko ang mapanuyang ngiti ni Sofia Ville. Ang mapanuyang ngiti ni Sofia Villafuerte ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa payapang hangin ng dalampasigan. Sa loob ng marangyang sasakyan, mukha siyang isang reynang nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Habang ako ay nakatayo sa tapat ng aming lumang bakod, bit-bit ang bigat ng isang sistemang binaliktad laban sa akin. Magandang umaga, Elena. Ang boses niya ay malambing, ngunit may talim ng panunuya na tila ba bawat salita ay isang saksak sa aking dibdib. Nagustuhan mo ba ang munting regalo namin? Huwag kang mag-alala, 48 hours lang naman. Sulitin mo na ang bawat segundo kasama ang bata. Dahil pagkatapos niyan, ibabalik mo siya sa amin, ng kusa, o sa pamamagitan ng mga pulis. Naramdaman ko ang panginginig ng maliit na kamay ni Gabi na nakakapit sa laylayan ng aking damit. Isiniksik niya ang kanyang mukha sa aking hita. Tila pilit na nagtatago mula sa presensya ng babaeng nagdulot sa kanya ng napakaraming takot. Ang bawat mabilis na paghinga ng aking anak ay tila isang pagsusumbong sa langit. Hinding-hindi mo na muling mahahawakan ng anak ko, Sofia. Ang boses ko ay mababa. Ngunit may bagsik na nagpatahimik maging sa huni ng mga ibon sa paligid. Huwag mong gamitin ang batas para sa iyong kasamaan. Alam nating dalawa kung sino ang tunay na kriminal sa kwentong ito. Tumawa ng mahina si Sofia, isang tunog na tila kiskis ng tuyong dahon sa semento. Batas ang batayan dito, Elena. Hindi ang emosyon ng isang inang nagpabaya. See you in court, Architect Elena. Oh, and by the way, pakisabi kay Marlon, excited na akong makita siya mamaya sa dinner. Mabilis na humarurot ang sasakyan palayo, nag-iiwan ng makapal na alikabok na tila isang madilim na ulap na tumakip sa sikat ng araw. Nanatili akong nakatayo, yakap ang nanginginig na si Gabi. Ang bawat patak ng luha na bumabasa sa aking damit ay tila isang panata na hinding-hindi ko siya bibitawan. Dinala ko si Gabi sa loob ng bahay. Doon, sa gitna ng aming sala na amoy kakahuyan at dagat, naupo kami sa sahig. Kinuha ko ang kaniyang paboritong libro ng mga guhit at isang set ng mga Crayola. Pinanood ko ang kaniyang maliliit na daliri habang dahan-dahan siyang gumuguhit ng isang malaking bangka na may 2 tao sa loob, isang malaki at isang maliit. Gabi, anak, tignan mo si Mama. Pilit kong pinatigas ang aking boses upang hindi niya maramdaman ang kaba sa aking puso. Kailangan nating maging matapang. May mga taong gustong kunin ka, pero hanggat humihinga si Mama, hinding-hindi iyon mangyayari. Pero kailangan kita, Gabi. Kailangan nating ipakita sa kanila na hindi tayo takot. Kinuha ni Gabi ang isang asul na Crayola at isinulat ang isang malaking titik M sa tabi ng guhit ng malaking tao. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila nagsusumamo, tila ba may 1,000 salita ang nakakulong sa kaniyang lalamunan na hindi niya kayang ilabas. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ibinaon ang aking mukha sa kanyang leeg. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa mga dokumento at abogado. Ito ay tungkol sa muling pagbuo sa isang kaluluwang winasak ng mga taong dapat sana ay nagprotekta sa kanya. Mateo,
Sabi ko sa kabilang linya ng muli kong tawagan ang aking abogado. Ang aking mga mata ay nakapako sa dagat na nagsisimula ng maging kulay kahel dahil sa papalubog na araw. Huwag na tayong maghintay ng 48 oras. Tayo ang pupunta sa kanila. Ihanda mo ang motion to quash. Ipakikita natin sa kanila kung ano ang kayang gawin ng isang inang wala ng takot na mawala ang lahat. Ngunit habang nagsasalita ako, napansin ko ang isang bagay na nakasilip sa ilalim ng pintuan. Isang lumang litrato na tila sadyang iniwan doon. Nang pulutin ko ito, tila tumigil ang pagtibok ng aking puso. Ito ay litrato ko noong sanggol pa ako. Hawak ng isang lalaking ang muka ay sadyang ginupit. Sino ang nag-iwan nito? At ano ang kinalaman ng aking nakaraan sa kasalukuyang impyerno na pilit na namang sumusupil sa aming kapayapaan? Hindi mo siya makukuha sa akin, Elena. Kahit anong yaman mo, isa ka lang inang pinili ang pera kaysa sa sariling anak. Ang katahimikan ng batang yan, ang pinakamalakas na patotoo na mas pinili mong itayo ang mga gusali mo sa Maynila kaysa itayo ang pangarap ng sarili mong dugo at laman. Ang mga salitang yon ni Marlon na binigkas sa loob ng malamig at formal na silid ng korte ay tila mga pako na isa-isang ibinabaon sa aking puso. Nakasuot siya ng isang maayos na barong, mukhang isang kagalang-galang na ama, habang sa tabi niya ay nakaupo si Sofia na may bahid ng huwad na lungkot sa kanyang mga mata. Ang bawat sulyap nila sa akin ay puno ng panunuya. Tila ba sigurado na sila sa kanilang panalo? Tiningnan ko ang paligid. Ang amoy ng lumang papel at ang formal na aura ng silid ay sapat na upang panghinaan ako ng loob. Sa tabi ko, nakaupo si Gabi, ang kanyang maliliit na binti ay nakalaylay sa upuan at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng aking blazer. Ang kaniyang bawat mabilis na paghinga ay nadarama ko. Isang tahimik na panalangin na sana ay matapos na ang lahat ng ito. Your Honor, panimula ng abogado ni Marlon, ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Ang aking kliyente ay biktima rin dito. Pinagkatiwalaan niya ang kaniyang asawa, ngunit mas pinili ni Elena ang karera sa Maynila. Ang bata ay naiwan sa pangangalaga ng ama at lola. At ngayon, dahil sa biglaang pag-alis ng ina, ang bata ay tuluyang nawalan ng tinig dahil sa trauma ng pag-abandona. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi. Ang bawat kasinungalingang lumalabas sa kanyang bibig ay tila isang malakas na sampal. Gusto kong tumayo, gusto kong isigaw ang lahat ng nakita ko sa kusinang yon. Ang gutom, ang mga pasa, at ang takot sa mga mata ni Gabi. Ngunit pinigilan ako ni Mateo. Ang kaniyang hawak sa aking braso ay isang babala na manatiling kalmado. Architect Elena, tawag ng hukom. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa akin sa likod ng kaniyang makapal na salamin. Mayroon ka bang maipapakitang ebidensya na ang bata ay dumanas ng pang-aabuso sa ilalim ng pangangalaga ng kaniyang ama? Sapagkat sa ngayon, ang nakikita lamang namin ay ang iyong biglaang pagtakas kasama ang bata. Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking lalamunan ay tila may nakabara, ngunit pilit kong hinanap ang aking tinig. Your Honor, ang ebidensya ay hindi lamang nasa mga papel. Ang ebidensya ay nasa bawat gabing hindi nakakatulog ang anak ko dahil sa takot. Ang ebidensya ay nasa mga mabulok na tinapay na itinago niya dahil natatakot siyang muling magutom. Iyon ay pawang mga aligasyon lamang, sigaw ni Marlon. Wala kang patunay. Dito na lumapit si Mateo sa harapan. Inilapag niya ang folder na naglalaman ng mga medikal na ulat na palihim naming nakuha bago kami umalis. Your Honor, narito ang mga larawan ng mga pasa at ang pagsusuri ng isang child psychologist. Ngunit higit sa lahat, lumingon si Mateo kay Gabi. Ang katotohanan ay nasa bata. Hayaan nating ang bata ang magdesisyon kung saan niya gustong manatili.
Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat mata ay nakatuon kay Gabi. Ang hukom ay dahan-dahang yumuko upang mapantayan ang aking anak. Gabi, anak, huwag kang matakot. Sabihin mo sa akin, kanino mo gustong sumama? Kay Papa ba o kay Mama? Naramdaman ko ang panginginig ni Gabi. Ang kaniyang maliit na katawan ay tila naging isang marupok na dahon sa gitna ng bagyo. Tumingin siya kay Marlon na noon ay may nakakatakot na ngiti. At pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ang kaniyang mga labi ay nanginig. Ang kaniyang lalamunan ay gumalaw. Tila may 1,000 tinik na pumipigil sa kaniyang boses. Pumikit si Gabi ng mariin. Ang kaniyang mga kamay ay naikuyom hanggang sa mamuti ang kaniyang mga kuko. At doon, sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng korte, narinig namin ang isang tunog, hindi isang salita, kundi isang gumaralgal at masakit na ungol ng paghihirap na tila ba ang kaniyang buong pagkatao ay pilit na kumakawala sa kadiliman. Biglang bumukas ang pinto ng korte nang walang anumang babala. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos sa sahig na marmol ay kumuha sa atensyon ng lahat. Ang matandang lalaki na nakita ko sa fiesta ay pumasok. Hawak ang kaniyang tungkod na may disenyong ginto. Sa likod niya, isang pamilyar na mukha ang sumulpot. Isang mukha na nagpabagsak sa balikat ni Sofia at nagpaputla sa mukha ni Marlon. Ang lalaki sa litratong sadyang ginupit. Ang batang iyan, ang boses ng matanda, ay tila isang hatol ng kamatayan para sa mga Villafuerte, ay hindi lamang anak ni Elena. Siya ang tanging tagapagmana ng lahat ng iniwan ng aking yumaong kapatid. At ang sino mang nanakit sa kanya ay kailangang dumaan muna sa akin. Sino ang lalaking ito? At bakit tila ang bawat salita niya ay nagbubukas ng isang pinto sa aking nakaraan na akala ko ay matagal nang nakasara? Ang bawat hakbang ng matandang lalaki sa gitna ng korte ay tila isang pagyanig ng lupa na nagpabagsak sa lahat ng huwad na dangal na itinayo ni na Marlon at Sofia. Ang kaniyang tungkod na may dulo ng gintong agila ay bawat tumatama sa sahig na marmol ay naglalabas ng isang mabigat na tunog na tila humihingi ng katarungan. Sino po kayo? Ang tinig ng hukom ay may halong paggalang at pagtataka. Ako si Don Alfonso Villafuerte. Ang kailaliman ng kaniyang boses ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong silid. Lumingon siya kay Sofia na ngayon ay nanginginig ang buong katawan at hindi makatingin ng diretso. At ang babaeng ito na nagpapanggap na biktima ay ang aking apo na itinatakwil ko na simula sa sandaling ito. Isang matinding singhap ang gumalaw sa hangin ng korte. Tumingin si Don Alfonso sa akin at pagkatapos ay kay Gabi. Ang kaniyang mga mata ay lumambot. Isang kabaligtaran sa bagsik na ipinakita niya sa kaniyang sariling dugo. Elena, patawarin mo ako. Masyado akong naging bulag sa mga ginagawa ng aking anak at apo sa likod ng aking kumpanya. Ngunit hindi ko hahayaang ang kaisa-isang apo ng aking matalik na kaibigan, ang lalaking nasa litratong hawak mo, ay mabulok sa kamay ng mga taong ito. Inilapag ni Mateo ang isang makapal na dokumento sa mesa ng hukom. Your Honor, narito ang mga patunay na si Marlon ay pumasok sa isang lihim na kontrata sa ama ni Sofia. Ipinagpalit niya ang karapatan sa mana ni Gabi para pambayad sa kanyang 5 milyong utang sa sugal. Ang lahat ng ito ay isang planadong pagnanakaw sa kinabukasan ng bata. Nakita ko ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha ni Marlon. Ang kanyang mga labi ay naging maputla at ang kanyang mga mata ay lumilingon sa paligid. Naghahanap ng malulusutan ngunit wala na siyang mataguan. Ang kanyang ina, si Doña Remedios, ay tila isang ribultong biglang nagbitak-bitak sa hiya, habang ang mga tao sa korte ay nagsimulang magbulungan ng mga salitang walang hiya at sugapa. Huwag! Hindi totoo iyan! Sigaw ni Sofia. Ang kaniyang boses ay naging matinis at desperado.
Marlon, gawin mo ang isang bagay. Sabihin mong nagsisinungaling sila. Ngunit si Marlon ay hindi na makapagsalita. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy na martilyo ng hukom sa kanyang mesa ay tila isang kulog na nagtapos sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Sa bawat pagtama nito, naramdaman ko ang pagluwag ng isang napakabigat na tanikala sa aking dibdib base sa mga ebidensyang ipinakita. Ang formal na pahayag ng hukom ay umalingaw-ngaw. Ang korte ay naguutos ng agarang pag-aresto kay Marlon Remedios at Sofia Villafuerte para sa kasong child abuse, fraud, at conspiracy. Ang pansamantalang kustodya ni Gabby ay mananatili sa kanyang ina, si Architect Elena. Sa sandaling iyon, ang mga pulis ay dahan-dahang lumapit sa kanila. Ang tunog ng mga bakal na posas na isinuot sa kanilang mga kamay ay isang musika sa aking pandinig. Isang patunay na ang karma ay hindi natutulog, lalo na para sa mga taong nananakit ng isang walang malay na bata. Elena, parang awa mo na. Anak mo pa rin ang asawa ko. Ang sigaw ni Doña Remedios habang hinihila ang aking damit, ngunit hindi ko siya tiningnan. Hinayaan ko ang kaniyang sariling mga luha ang sumagot sa kanya. Ang parehong mga luhang hinayaan niyang tumulo mula sa mga mata ni Gabby nang walang kahit anong habag. Naramdaman ko ang paggalaw ni Gabby sa aking tabi. Tumingala siya sa akin at sa unang pagkakataon, ang kaniyang mga mata ay hindi na puno ng takot. Sa halip, nakita ko ang isang nagniningning na liwanag ng pasasalamat. Hinawakan niya ang aking mukha gamit ang kanyang maliliit na palad at isang mahaba at malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Paglabas namin ng korte, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ang sariwang hangin ay humahalik sa aming mga balat. Nagpaparamdam na ang bawat bagyong aming dinaanan ay natapos na rin sa wakas. Lumingon si Don Alfonso sa amin bago sumakay sa kanyang sasakyan. Ang hustisya ay nakamit na, Elena. Ngunit ang tunay na tagumpay ay magsisimula sa sandaling mahanap muli ng iyong anak, ang kaniyang tinig. Niyakap ko si Gabby habang pinagmamasdan namin ang pag-alis ng sasakyan ng mga pulis. Ang impyernong iniwan namin ay tuluyan na ring naglaho sa aming likuran. Ngunit sa gitna ng aking kaligayahan, isang tanong ang nanatili sa aking isipan. Kailan ko muling maririnig ang boses ng aking anak na tatawag sa aking pangalan? Lumipas ang ilang buwan na tila isang banayad na agos ng ilog, dahan-dahang tinatangay ang mga labi ng mapait na kahapon. Sa aming munting bayan sa Dalampasigan, itinayo ko ang aking sariling architectural studio. Isang gusaling gawa sa kawayan, salamin at liwanag. Hindi lamang ito opisina. Ito ay naging silungan din para sa mga kababaihang nagnanais bumangon mula sa kanilang sariling mga bagyo. Dito, ang tagumpay ko ay hindi na sinusukat sa dami ng perang ipinapadala sa mga taong hindi marunong magpahalaga, kundi sa bawat ngiting nakikita ko sa mukha ng aking anak at ng mga taong natutulungan ko. Wala nang Marlon na nagdidikta sa aking bawat galaw. Wala nang Doña Remedios na nagpaparamdam na ang halaga ko ay katumbas lamang ng aking bank account. Ako ay muling nabuhay bilang si Elena. Isang inang malaya, matatag at buo. Isang hapon, habang abala ako sa pagguhit ng disenyo para sa isang bagong sentro ng mga bata, naramdaman ko ang paghila ni Gabby sa aking damit. Tiningnan ko siya at napansin ang kanyang malusog na pangangatawan. Wala na ang mga pasa sa kanyang braso at ang kanyang mga mata ay muling nagniningning tulad ng mga bituin sa gitna ng dagat. Hawak niya ang kanyang paboritong sketchbook at doon ay may iginuhit siyang isang malaking bahay na maraming bintana, puno ng mga bulaklak at 2 taong magkahawak kamay sa harap ng pinto. Ang ganda naman yan, anak, sabi ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Sino ang mga ito? Itinuro ni Gabby ang kanyang sarili at pagkatapos ay ako.
Ngumiti siya ng malawak, isang ngangiting tila nagpapatunaw sa lahat ng paghihirap na aking dinaanan. Inilapag niya ang kanyang guhit sa mesa at kumuha ng isang baso ng sariwang gatas. Sa unang pagkakataon, hindi na niya inililingon ang kanyang paningin sa paligid upang tingnan kung may kukuha ng kanyang pagkain. Uminom siya ng diretso, panatag ang loob na sa tahanang ito, ang gutom ay isa na lamang malabong alaala. Dinala ko siya sa dalampasigan upang panoorin ang paglubog ng araw. Ang langit ay binalot ng kulay kahel at lila, isang tanawing tila isang painting na gawa ng may kapal. Naupo kami sa buhanginan, dinarama ang malamig na simoy ng hangin at ang banayad na tunog ng mga alon na humahalik sa pampang. Gabi, tawag ko. Ang aking boses ay puno ng pagmamahal. Gusto mo bang magtanim tayo ng puno ng mangga bukas? Doon sa may tapat ng bintana mo, para kapag lumaki na ito, may makukuha kang bunga tuwing umaga. Tumingin sa akin si Gabi. Ang kaniyang mga labi ay dahan-dahang bumukas. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Isang kaba na may halong matinding pag-asa. Nakita ko ang paggalaw ng kaniyang lalamunan, ang paghahanap ng kaniyang kaluluwa sa tinig na matagal nang ibinaon ng takot. Sa gitna ng katahimikan ng pagtatapos ng araw, isang tunog ang kumawala sa kaniyang mga labi. Hindi ito ungol, hindi ito iyak. Ito ay isang malinaw, banayad at gumaralgal na boses na tila isang himala na bumababa mula sa langit. Napatigil ang mundo. Ang tunog ng mga alon ay tila naglaho. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Tumingin ako sa aking anak. Ang aking mga mata ay agad na napuno ng luha. Ano yon, Gabi? Ano ang sinabi mo, anak? Mama, ulit niya. Mas malinaw na ngayon. Mas matatag. Mahal, kita. Nayakap ko siya ng buong higpit. Ang aking mga hikbi ay hindi na mapigilan. Ito ang tinig na ipinaglaban ko sa loob ng korte, ang tinig na ipinagdasal ko sa bawat madaling araw ng aking pag-iisa. Ang kaniyang boses ay tila ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Isang patunay na ang pag-ibig ng isang ina ay kayang bumuhay sa anumang winasak ng kasamaan. Mahal din kita, Gabi. Mahal na mahal ka ni Mama. Bulong ko sa gitna ng aking pag-iyak. Sa sandaling iyon, alam kong ganap na kaming malaya. Ang bawat sugat sa aming mga puso ay naging mga pilat na lamang na nagpapaalala sa amin ng aming katatagan. Ang bagong umaga na aming hinihintay ay hindi na lamang isang pangarap. Ito ay naririto na, kasabay ng bawat salitang muling bibigkasin ng aking anak. Tumingin ako sa malawak na dagat. Ang mga bilafuerte at ang mga remedyos ay wala na sa aming buhay. Ang kanilang mga anino ay tuluyan ng nilamon ng dilim. Ang tanging natitira ay kami, isang inang matagumpay at isang anak na muling nahanap ang kaniyang tinig. Ngunit sa kabila ng aming tagumpay, isang huling hamon ang kailangan naming harapin. Isang liham ang dumating mula sa abogado ni Don Alfonso, nagsasabing bago mamatay ang kaniyang kapatid, may isang kondisyon itong iniwan para sa mana ni Gabi. Isang kondisyong magdadala sa amin pabalik sa isang lugar na akala ko ay hinding-hindi ko na muling babalikan. 5 taon ang mabilis na lumipas, tila mga alon sa dagat na dahan-dahang binura ang mga bakas ng mapait na kahapon sa aming dalampasigan. Ang bawat pag-ikot ng kamay ng orasan ay naging piping saksi sa aming muling pagkabuo. Sa tapat ng aming bahay, ang itinanim naming puno ng mangga ay malago na. Ang kanyang mga sanga ay tila mga kamay na nagbibigay ng kanlungan sa sinumang nagnanais ng kapayapaan. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking architectural studio. Pinagmamasdan ang malawak na karagatan na ngayon ay kulay ginto dahil sa papalubog na araw. Ang proyektong iniwan ni Don Alfonso
ang pagtatayo ng isang malaking orphanage at sentro para sa mga batang biktima ng pang-aabuso ay ganap na ring natapos. Hindi ito naging madali, ngunit bawat semento at pako na inilaan ko sa gusaling iyon ay may kasamang panalangin na wala na sanang batang makakaranas ng dilim na dinaanan ni Gabby. Mama, are you ready? Hinihintay na tayo ng mga bata sa foundation. Sabi ni Attorney Mateo, kumpleto na raw ang mga kailangan para sa ating Thanksgiving dinner. Lumingon ako sa pinanggalingan ng boses. Si Gabby, 12 taon na siya ngayon, matangkad, malusog, at may mga matang wala na kahit anong bakas ng takot. Ang kaniyang boses ay matatag at puno ng buhay. Ang batang dati ay hindi man lang makahingi ng tubig, ay ngayon ay isa na sa mga nangunguna sa kaniyang paaralan. Isang batang hindi kailanman muling binitawan ang kaniyang tinig. Sandali lang anak, kukunin ko lang ang regalo natin para sa kanila. Sagot ko ng may matamis na ngangiti. Ang aming pag-uusap ay tila isang himala na hindi ko kailanman pagsasawaan. Bago kami umalis, dumaan ang isang balita sa aking isipan. Ang balitang narinig ko kamakailan tungkol kay Marlon at Sofia. Sinasabing si Marlon ay nananatiling nasa loob ng kulungan, nalulunod sa mga utang at pagsisisi na wala ng patutunguhan. Si Sofia naman ay tuluyan ng iniwan ng kanyang sariling pamilya, nawalan ng yaman at dangal, at balita ay namumuhay sa hirap sa malayo. Si Doña Remedios, namumuhay siyang mag-isa sa isang barong-barong. Tinitingnan mula sa malayo ang bahay na dati ay sa kanya, ngunit ngayon ay naging isang pampublikong aklatan na para sa lahat. Tinanong ko ang aking sarili, napatawad ko na ba sila? Ang sagot ay hindi pagkalimot, kundi ang kawalan na ng pait sa aking puso. Pinatawad ko na sila, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang kanilang karma ay hindi ko na kailangang bantayan. Ang Diyos at ang mundo na ang bahala sa kanila. Kinuha ni Gabby ang aking kamay. Ang kaniyang hawak ay hindi na nanginginig. Ito ay hawak ng isang anak na alam na siya ay ligtas, minamahal at pinahahalagahan. Wala akong ibang lalaki sa aking buhay at hindi ko na kailangan ng isa pa upang maramdamang tagumpay ako. Ang makitang tumatawa ang aking anak at ang makitang matatag ang aking sariling kumpanya ay sapat na upang masabi kong ang aking buhay ay ganap na. Mama, look! Itinuro ni Gabby ang isang ibon na malayang lumilipad patungo sa abot-tanaw. Parang tayo, di ba? Free na tayo. Niyakap ko siya ng mahigpit habang dahan-dahan kaming naglalakad patungo sa aming sasakyan. Ang pangakong binitawan ko sa gitna ng kadiliman ng kusina ni Marlon ay natupad na. Isang pangako ng kaligtasan, ng tinig at ng isang bagong simula na walang bahid ng kasinungalingan. Sa aming bawat hakbang, ang tunog ng aming mga tsinelas sa buhanginan ay tila isang himig ng tagumpay. Ang Architect Elena, na dati ay isang makina lamang ng pera, ay nahanap na ang kanyang tunay na disenyo. Ang disenyo ng isang buhay na nakatayo sa pundasyon ng pag-ibig, katarungan, at walang hanggang pag-asa. Dahan-dahang lumubog ang araw, nag-iiwan ng isang mundong payapa, maliwanag, at puno ng mga bagong tinig na hindi na muling mananahimik.